pag-usapan ngayon natin itong isa na namang naganap ngayong araw na ito, which I think, mga kababayan, ito po ay isang injustice o kawalan ng hustisya, mga kababayan, ang naganap ho dito. At sana po hindi ho ito makakalimutan agad-agad ng sambayanang Pilipino. Dahil dito po, mga kababayan, nakita po natin ang kaipokritohan ni Robin Padilla. Alam niyo pinaka nakakadiri dito sa ginawa ni Robin Padilla? Bigla siyang biglang gusto niyang ikabig at ipahid sa presidente yung kanyang kabalbalan. Nakakadiri ka, Robin. Ano ho bang nangyari today? Ito ho kasi, mga kababayan. Kanina ho kasi pumutok na ho yung balita na si Nadia Montenegro ay nag-resign na sa opisina ni Robin Padilla. Alam nyo, mga kababayan, wala naman akong pakialam kung nandiyan si Nadia Montenegro o wala, pero ang pangit lang ng pagkakabitaw sa kanya. Panoorin muna natin yung balita, pero bago natin panoorin yung balita, ito ho, mga kababayan, itong kanyang pag-resign ay bunsod ng issue na kanyang kinakaharap ngayon. Ngayon ay siya inaakusahan na gumagamit ng marijuana sa loob mismo ng Senado at sa loob ng building nito. Sabi, no? Sabi ko nga sa inyo, iba yung level ng tapang na ipinakita dito ni Nadia Montenegro. Alam niyo, mga kababayan, it's bad enough that she smoked weed sa labas po ng kanyang tahanan, that she smoked weed at all, mga kababayan. Ibig sabihin, bakit kasi nag-weed? Alam naman niya na illegal ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas. At ay pinagbabawal sa Pilipinas, mga kababayan, ang pag-sisigarilyo, pag-smoke ng weed. Bawal yan. Yan ang pagbebenta po nito ay pinaparusahan ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. So, ibig sabihin, yung inaakusahan ay bumili ng ipinagbabawal na gamot at ginamit niya ito allegedly sa loob ng Senate building. Parang nabanggit ko na to sa isang live stream ko o sa isang video natin. Ang nabanggit natin ay saan kaya humugot ng tapang si Nadia Montenegro para gawin ito. Kasi nasa loob ka ng building kung saan ginagawa ang mga iba't ibang panukalang batas to maintain public order sa ating bansa. Tapos all of a sudden mahuhuli ka at ikaw ay nag-EMJ. I mean, there's no other way to say it. I mean, it is what it is. At ang pinakapangit dito ay kung paano inaksyonan ni Robin Padilla itong complaint laban kay Miss Nadia Montenegro na allegedly ay nagmarijuana. Si Miss Nadia Montenegro kasi, mga kababayan, siya po ay empleyado ni Robin Padilla. Siya po ay kasama sa kanyang Senate staff, I think, sa public relations siya political public relations, etc. etc. May ganun siyang title sa opisina ni Senator Robin Padilla. At alam naman natin, mga kababayan, si Robin Padilla ay isang consummate DDS. Siya ay DDS, sabi niya. At sinabi rin ho niya sa isang interview na kapag daw siya ay sinunog, ay mangangamoy Duterte daw siya. Well, you have to give it to Robin Padilla for being as stupid as he is. Ibigyan na sa kanya yung katangahan niya. Pero sa gitna nga ng kontrobersya na ito, mga kababayan, si Nadia Montenegro ay nagbitiw sa kanyang pwesto. Sabi ho niya, "Today we received the written explanation and letter of resignation of Miss Nadia Montenegro. Her resignation has been accepted." Really? Accepted? Hindi ka nag-imbestiga? Yan ka, Robin Padilla. Hindi ka nag-issue ng preventative suspension para may habol ka. Hindi ka nag-imbestiga dito sa nangyaring ito. Alam niyo, mga kababayan, yung mga mahihirap nating kababayan nung panahon ni Rodrigo Duterte, ay na may mga maliliit tayong kababayan na binawian ng buhay dahil sa maling akusasyon na sila ay gumagamit o nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Tapos meron kang isang DDS na senador na on the surface ay mukhang pinagtatanggol ang napakapangit na habit na ito. Bakit kaya? Bakit kaya siya nagtatakip? Bakit kaya niya pinagtatakpan? Hindi man lamang siya nag-imbestiga dito. Nasaan ang hustisya? Kasi pag tayo, mga kababayan, ay nahulihan ng ganyang klaseng galawan, siya tayo ay nahuli na gumagamit ay pinagbabawal na gamot, sigurado tanggal tayo sa trabaho.
Hindi ho tayo bibigyan ng pagkakataon mag-resign. Tayo ay tatanggalin right then and there. Oh. Pero si Nadia Montenegro ay binigyan ng pagkakataon makapag-resign. Sabi niya, in a 5-page written explanation resignation letter to Jurado dated August 15, Montenegro said she stepped down for the sake of my mental health and the welfare of my children. Buntot mo, hila mo. She also denied being the senator's staff member who allegedly smoked marijuana inside the Senate building in Pasay City as reported in some news outlets. Ayun na nga mga babayan. Sa akin naman, kung confident itong tao na to, ni Robin Padilla, kung siya talaga ay inosente at wala akong ginagawang mali, bakit siya nag-resign? Diba? Simple lang naman kasi. Hindi naman muna kailangan mag-resign. Pero bakit? Ang dahilan niya, siya raw ay nag-resign dahil nilerespeto lamang daw niya ang tawag dito, ang Senado. Oo. Sabi. Montenegro though admitted that before she went home on August 12, she used a PWD comfort room, and not the ladies' comfort room, on the 5th floor of the building where the odor that allegedly resembled that of marijuana was reported by a staff member of Senator Ping Lacson. Thus, if said alleged unusual scent which resembled marijuana came from the ladies' comfort room, then it should not be attributed to me. Sabi. Sabi pa niya, in fact, if only this honorable office will secure the CCTV footage on that day, it can be vividly established that I've showed him vape and let him smell the grape-flavored scent of my e-cigarette. Eh, syempre, papakita mo ba kung ikaw'y gumagamit? Natural. Natago mo yun. Tago mo yun. Hindi mo papangalandakan yun na, oy, nag-weed ako, ito tira niya yung weed ko. No, of course not. Ano ko kayo yun? Grabe naman gaslight to si Nadia Montenegro. Para kasalanan pa naman doon na nahuli siya. But anyway, after nito, mga kababayan, itong resignation na to, bunsod din ng call o pagtawag ni Senator Tito Sotto ng mandatory drug testing sa Senado. And how convenient, mga kababayan, na nitong nagtawag si Senator Tito Sotto ng mandatory drug testing, the following day, nag-resign si Nadia Montenegro. May tinatago ba ang opisina ni Senator Robin Padilla? May tinatago ba? Kasi tulad nga ng sinabi ko nung nakaraan, mga kababayan, kung si Miss Nadia Montenegro ay nagkaroon ng ganitong klaseng lakas ng loob para gawin ang bagay na ito sa loob mismo ng hallowed halls of the Senate, most probably, mga kababayan, ito ay isang bagay na madalas na niyang ginagawa. At hindi ho siya nag-iisa sa kanyang paggawa nito kasi hindi naman siya maglalakas ang loob kung wala siyang backer. Ang tanong, sino bang backer? Ako, I'm assuming, dahil nga parang hindi naman inimbestigahan at parang gusto na lamang walisin itong issue na ito at idakot na lang at itapon sa basurahan, baka nakikipag-joint session kasi itong si Robin Padilla at sa mga kasama niya na malamang sa malamang potheads ang tawag. Potheads, ibig sabihin, from the word pot, na slang term sa marijuana, pothead. So, hindi malabo. Sorry. Hindi mo malabo mangyari yun. That is also a possibility. Kasi nga, saan siya humugot ng lakas ng loob para gawin yan sa loob ng Senado? At ngayon, mga kababayan, ang nakakatawa dito, si Robin Padilla, binabaliktad pa ngayon ang sitwasyon. Mga kababayan, kasi ganito yan. Tingnan nyo mga kababayan. Kung ako ay maglilinis ng aking pangalan, lalo na't dilinisin ko ang pangalan ng aking opisina, ibabalik ko ang kredibilidad ng aking opisina. Kung gagawin ko yan, mga kababayan, kung yun ang gusto ko ma-achieve, ang gagawin ko, magpapa-random drug testing ako sa sarili kong opisina. Para masabi ko sa sambayan ng Pilipino na, nagpa-random drug testing ako. Duterte supporter ako. Galit ako sa paggamit ng droga. Pinag-drug testing ko lahat ng tao ko, lahat sila negative. Pati ako negative. Di ba? Kung may delikadesa ka. Kaso nyo, mga kababayan, si Robin Padilla, walang delikadesa.
Imbis na ipag-random drug testing niya ang kanyang mga tao, anong ginawa niya? Pinahid niya sa ibang tao ang pagkakamali ng kanyang empleyado. Ganyan, all of a sudden, naglabas siya ng isang panukalang batas. Bilis sumulat bilis sumulat Mukhang nakapagsulat ka nitong weekend na to Mukhang yung abogado na naka-assign dito sa bill na ito, pinagmadali mo. Sabi ni Robin Padilla, gusto raw niyang gawing batas na ang lahat ng elected official ay dadaan sa drug testing every year, including the president. Sa akin, wala problema yan. Go! Papirmahin mo yan. Make sure na lahat ng senador pipirma dyan, Senator Robin Padilla. Dahil ako ay sigurado na pipirmahan din niya ni Pangulo pag umabot sa kanya. Sigurado ko dyan. Pipirmahan ni Pangulo yan. Oo, sabi niya, Senator Robin Padilla has filed Senate Bill 1200 which seeks mandatory drug testing for all government personnel, including the President of the Philippines. Ano daw yung gagawin ito? It will amend RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act to mandate hair follicle testing for screening and urine drug test for confirming a positive hair follicle drug test. And it will make drug testing mandatory for all elected and appointed officials of the government instrumentalities, or government-owned and controlled corporations, whether domestic or overseas, including the President of the Philippines annually. Ayan. Ba't hindi mo pa kinumpleto? Ba't hindi mo pa kinumpleto? Sana sinabi mo na rin, including the President and the Vice President of the Philippines. Bakit kailangan presidente lang? Anong gusto mong ipahiwatig dito, Senator Robin Padilla? Alam nyo, mga kababayan, sa akin lang naman, simpleng-simple lang naman yan Pag ikaw ang nahuli, ikaw ang magpanagot. Pag ikaw ang nahuli, ikaw ang maglinis. Ang problema, tao mo yung nagkamali. Senator Robin Padilla, tao mo yung nahuli. Tapos ngayon, gusto mong i-divert ang atensyon ng mga ng taong bayan sa'yo, kasi binabantayan ka ngayon ng taong bayan kung ikaw ba magpapadrug test sa iyong mga empleyado o hindi. Ang gusto mo, ilihis ang atensyon ng mga tao mula sa iyo papunta kay presidente. Tapos ang gagawin mo, ang ginagawa mo ngayon, sinasalsal mo yung issue na ang presidente ay drug addict. Wala kang pinagkaiba sa mga sinungaling na vlogger ng Duterte dyan. Wala kang pinagkaiba. Sa bagay, ikaw na rin mismo nagsabi, pag sinunog ka, mag-aamoy Duterte. Adiri, ang pamo. Isisisi mo ngayon sa presidente dahil ikaw yung napahiya. Alam mo, Senator Robin Padilla, bakit hindi ikaw ang mauna? Hindi ba? Why not lead by example? Oo. Bakit hindi mo ipag-utos sa iyong sariling opisina kung saan ngayon ay nahulihan ang iyong tao na gumagamit ng marijuana? Ikaw mismo ang maglinis ng pangalan mo. Anong gagawin mo? Di pag-drug test mo yung buong opisina mo. Diba? Hindi ba pwedeng gawin yon, Senator Robin Padilla? Hindi ba pwedeng gawin yon? Ha? Bakit hindi pwedeng gawin? Bakit si Rapi Tulfo magagawa niya? Bukas na bukas, ngayon pala, ngayong araw ng Martes, gagawin niya na magpapa-mandatory drug testing sa kanyang mga tao? Hindi mo kayang gawin? So, baka kasi pati ikaw sumabit. Hindi lang si Senator Rapi Tulfo ang gumagawa niya ngayon, pati si Senator Mig Zubiri magpapa-mandatory drug test na sa kanyang mga tao. In fact, if I'm not mistaken, nagpa-drug testing na nga sila kanina. Ito yung balita dyan, mga kababayan. Nagbitiw si Nadia Montenegro bilang political officer ni Senador Robin Padilla sa gitna ng isyu ng manoy paggamit ng marijuana. Pero iginit niyang hindi ito pag-amin sa kasalanan. Sabay palag sa pagkalat ng incident report ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms na nagpangalan sa kanya. Nakatutok si Mao Gonzales. Nag-resign na si Nadia Montenegro bilang political officer ni Senador Robin Padilla, isang araw bago ang deadline para magpaliwanag siya sa investigasyon ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA sa kung gumamit ba siya ng marijuana sa Senado. Pero pumalag siya sa anyay malisyosong pagkalat online ng incident report ng OSAA, kaya anya siya hinatulan ng publiko kahit walang due process. Pinangalanan kasi siya sa OSAA incident report.
Bago nito, kumalat muna sa isang online article ang paggamit umano ng isang Senate staff ng marijuana sa banyo ng Senado pero walang pinangalanan. Naghain ng paliwanag si Montenegro at itinangging siya ang pinatutungkulan sa article. Wala niyang insidente na may tauhan ng OSAA na pumunta sa opisina nila na nagtanong sa kanya ukol sa amoy ng marijuana galing sa banyo. Wala rin anyang incident report ukol dito na isinumite ang OSAA personnel. Napakasakit aniya na dinungisan at sinira ang kanyang reputasyon ng isang istoryang ayon sa kanya ay hindi naman totoo. Alam nyo, again, mga kababayan, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Kung hindi naman pala totoo, ba't ka nag-resign? Pwede namang hindi mag-resign eh. Kung hindi totoo, bakit ka pinayagan ni Robin Padilla mag-resign? Hindi kanya kaya paglaban? Weird naman, no? Sa'yo mo, inosente ka eh. Di ba? Huwag na lang mag-resign. In kaso mo nag-resign. Hindi, sorry. Bagaman nag-resign, hindi anya ito pag-amin ng kasalanan. Magbabakita lang anya ito ng respeto sa Senado at sa opisina ni Senador Padilla para hindi na lumaki pa ang issue at makapag-focus ang Senado sa mahalagang trabaho nito. Yun. Respeto daw sa Senado. Well, sabihin natin totoo. Sabihin natin totoo na si Nadia Montenegro ay nag-weed sa loob mismo ng Senado. Sabihin natin totoo yan. Hindi mo naisip yun nung ikaw ay bumabatak sa loob mismo ng Senado? Ay, irirespeto ko yung Senado. Wait lang. Ganyan na papanood ko sa sa scary movie. Di ba, alam niyo yung pelikulang scary movie? Merong mga potheads doon, di ba? Ganun sila mag-weed eh. Ganun kasi guys. Scary movie. No, ganun eh. Well, ano natin, baka social yun si Miss Nadia Montenegro, baka yung sa kanya, nasa vape. Hindi natin alam, pero posible rin yun. The fact of the matter is, actually, hindi naman dito masyadong issue issue rin naman na may nangyaring ganun. Pero isa rin po sa matitinding issue dito, mga kababayan, ay walang ginawang aksyon ang opisina ni Robin Padilla. At mga kababayan, ang binibida ho kasi nila, dito ni Robin Padilla, mga kababayan, ang binibida ho niya, inilalaban niya ang advokasya ni Rodrigo Duterte laban sa droga. Laban sa droga eh. Tapos all of a sudden, ang exit niya ay pag-resignin yung taong nahulihan. Again, mga kababayan, kung totoong inosente, napakadaling ipaglaban. Pero hindi niya kayang ipaglaban. Alam niyo mga kababayan, again, may kutob ako dito kay Robin Padilla. Feeling ko kasi sasabit din siya. Kaya nga bigla siya nagsulat ng ganitong klaseng panukalang batas mandatory drug testing pati sa Pangulo. Sa akin wala problema yun, sama mo yung Pangulo. Pero, how convenient naman ang timing. Oo. Ba't hindi ba yung ginawa noon? Ba't ngayon lang? Kung kailan ikaw na yun nasa issue. Senator Robin Padilla. Kasi ikaw na yung pinatutungkulan ng issue. Oo. Sa'yo na siya tumatama yung issue. Ngayon mo na naisip? Nung ikaw na, yung opisina mo na yung tatamaan ng issue ng droga, bigla ka nagpa-mandatory drug test para sa lahat. Bigla may panukalang batas. Wag muna yung panukalang batas, Senator Robin. Oo. Kung akong tatanungin, lead by action. Pangunahan mo na. Ikaw na yung unang-una mag-schedule na magpapa-random drug, na magpapa-mandatory drug testing ka sa sarili mong opisina. Kasama ka. Isama mo sarili mo. Huwag mong i-absuelto ang sarili mo. Kaya nga ang tigas ng mukha ni Robin dito, mga kababayan eh. Gusto niya mamatay lang yung issue. Hindi pwede. Alam niyo ba't hindi pwede, mga kababayan? Kasi baka Duterte daw siya. Tinawag nilang bangag ang Pangulo, tinawag nilang adik, tinawag nilang kahit etc. na related sa drugs, etc. Tapos nung nagkahulihan na sila mismo ang nahuli, biglang gusto nilang, they want to sweep it under the rug. O hell, mga kababayan. Oo. Isasabit natin to kay Robin Padilla. Habang buhay nating tatandaan at hindi natin kakalimutan na siya ay ipokrito. Walang isang salita. Hindi lang yan ang pinotektahan niya, mga kababayan, alam niyo ba? Hindi lang si Nadia Montenegro ang kanyang pinotektahan. Pati si Duterte mismo pinotektahan niya. Si Rodrigo Duterte umamin na nagmamariwana noon. Nagsalita ba si Robin? Mga ngamoy Duterte ka na ba? Kapatid. Senator Robin, idol mo, umamin na nagdodroga.
habang pinagpapapatay niya ang 30,000 Pilipino, siya mismo ay gumagamit ng droga na binibenta ng mga pinapatay niya? Kapal ng mukha mo. Bakit dito tahimik ka? Bakit sa issue ng pagmamariwana ni Rodrigo Duterte wala kang sinasabi? Bakit sa issue ng pagmamariwana, ng allegedly pagmamariwana ni Nadia Montenegro, wala kang sinasabi? Hindi kaya dahil sasabit ka? Baka kaya ayaw mong magpa-drug testing sa sarili mong opisina ay ikaw mismo ang sasabit, ikaw mismo ang magpa-positive sa sarili mong pa-drug test. Ulitin ko lang. Kung gusto mo talagang linisin ang pangalan mo, kung gusto mo talagang linisin ang pangalan ng opisina mo, Senator Robin Padilla, wala kang ibang dapat gawin kung hindi magpa-mandatory hair follicle drug test sa'yo at sa lahat ng empleyado mo.